Ako, bilang isang pangkaraniwan na mamamayan, nakikita ko mula sa 140, bumaba nung nakaraan, 20 pesos. Tapos ngayon daw po, sabi ng DOE, ang trend daw po ay another rollback sa susunod na linggo. At baka daw po umabot na naman ng panibagong, ayun pala ito po naman ay estimated lang, estimated. Sa diesel daw po, posibleng bumaba next week, 1680. Sa gasolina, malitit ng konti, 320. Sa kerosene po, 220. Ayan ang sinasabi ko nung nagtatalo kami sa committee hearing. Opo. Makikita mo ka ako dyan yung rackets and feathers. Irony. Irony. Yes po. Na kapag ka yung global price ay tumaas, nako, yung mga produkto magsushoot, parang racket. Yes po. Palong-palo, sabi pero nila. pag bumagsak naman ang pandaigdigan presyo, sabi nila, para namang feather. Ano yung feather sa Tagalog? Pakpak. Hindi naman pakpak naman. Wing naman ang pakpak. Ganun ba? Feather yung balahibo. Balahibo. Balahibo ng manok, yung pinaka-fine na fine. Yes po. Bago siya talaga tuluyang bumagsak sa pag ganong pasi. Pag umihipa hangin, medyo... Isipin mo yun, sisirit siyang parang racket. Bigla yan, bilis eh. Pero pag bumagsak naman, dahan-dahan. Bahele-heleng ganyan. Yan kamukha niyan. Ngayon, tatanungin mo rin siya, paano nyo nakuha? Paano ba bumagsak, di ba? Opo. Kasi pinagtatalunan namin. Kaya hindi ako masyadong makapamalagi doon sa hearing. Ang karamihan nun, ang pinagtatalunan kung paano aagapayan ang ating mga mamamayan. So, magsisimula sa mga tsoper, sa mga commuters, isinasama pati mga konduktor. Pagkatapos, sa panig naman ng mga tricycle driver, halimbawa, sa panig ng mga mangingisda, o ano naman nyo, sa panig ng DSWD, paano kayo tumutulong, paano kayo nagtutugma. Ang sa akin naman kasi, hindi ko pa naiintindihan, bakit kasi tumaas? Dahil nagre-research naman ako. Ewan ko, ako na lang yata nagre-research bakit ang nakikita ko naman presyo, pwede naman tayong bumili doon sa sinasabi. May option May option Meron naman ka akong pamilihan. Bakit ka ako hindi nyo man lang ka ako pansinin yung aking sinasabi na independent data? Palagi nating pinagtatalunan ng Strait of Hormuz para bang akala mo para bang kayang-kaya natin, alam natin kung nasan yung Strait of Hormuz. Parang wala nang ibang option, yun na lang talaga Parang ganun po nangyayari Samantalang sinasabi nila, hindi, 20% lang naman ang nanggagaling yun ang facts. Yung 80%, may ibang daanan. May ibang daanan. Ngayon, huwag na muna nating pag-usapan yan kako dahil meron akong isinasubmit sa inyo at isinasangguni ng mga independent data. Kasi nagsimula kami, pinresent ko March 17 data. Opo. Sabi ko, kahit na isaalang-alang mo na kako yung shipping cost, yung maps ng Singapore at saka yung ganito at ganyan, FOB o CIF. Yes po. Naglalaro lang kako sa, at that time, 45 pesos to 50 pesos per liter ang diesel. Diesel mo nang pinag-uusapan namin. Opo. Bakit hindi kayo bumili rito? Tapos sabi ko, ito, ang binabanggit ka ako ng isang informant ko sa Singapore, ito ay tinatawag niyang tank to vessel procedure. Yes po. Ngayon, actually, pagdating sa parang 25 lang magiging 45 lang dahil idadagdag mo yung additional add-ons, mga local na yun Dito sa atin sa Pilipinas na po yun. Tingnan mo ka ako, itong sinasabi ko sa inyo, hindi natin inaalis ang excise tax dito at saka VAT, kasama pa yun Opo. Pero katapos-tapusan, yung landed cost, 45 pesos. Wala tayong inalis na excise tax, wala tayong inalis na VAT. Na VAT, opo, yan. O di ibig sabihin, talagang katanggap-tanggap ito. Bakit ayaw ninyo ka kung i-consider ito? Ang medyo nakakapagtaka doon, Jen. Hindi sila kumikibo Ni walang nag-verify nga po sila Sana man lang merong isa na naglakas ng loob. Opo. Senator, mawalang galang na pero parang sa comics nyo po nakuha yan Parang katang-isip lang po yan ginawa ninyo yan. Pasensya na po kanya. Kasi po pinag-uusapan natin dito seryosong bagay. Yan, opo. Ako naman sabi ko, kung ako po
nagkamali o kaya nagkamali yung informant ko. Oo. Aba, kami dalawa na lang ang mag-aaway. Ako po mag-a-apologize kagad ako sa inyo. Oho. Ang tanging gusto ko lang unawain nyo sa akin, kaya ko lang nagagawa ito, gusto ko po talagang makatulong. Yeah. Meron pong Maghahanap tayo talaga alternative. ng May alternatibo. alternative. Yes. Sana tingnan nyo muna ito. Opo. Hanggang ngayon, walang... Wala po. Iniwan ko yung, 25 yun, March 25 yung pangalawang namin, pag-hearing. Pagkatapos, nag-hearing kami uli, anong date yun? Basta 19 days later, nag-hearing kami uli. Ito lang nakaraang linggo ata yun, Sen, eh. Nakaraang linggo, Opo. may dala-dala na naman ako, tumaas ng konti, Oho. from 55, naging 61. 61, yes. Pero sabi ko, Mababa pa rin. reasonable pa rin ito Opo, eh. oo. Reasonable pa rin ito. Pero nung yung huling pag-hearing namin, wala na yung mga oil companies. Yung sinasabi ko sa yung ilatag ko yung tatlong data na nanggagaling sa tangke ng Petronas at saka tangke ng Rotterdam. Opo. Walang kumibo. Wala po. Itong huli, ang sinabi ko na lang sa DOE, sabi ko pagkatapos po ng 19 na araw mula nung tayo ay Nagkita kita, tag-usap-usap. Opo, oo. Duminig last time. 19 na araw na po nakakaraan. Na-check nyo na po ba itong mga datos ko? Wala pa rin. Kasagot-sagot ng isa. May kulang po kasing isang... Ibig mo sabihin ka ako, yung isang yan hindi mo pa ako natukoy kung ano yung sinasabi. 19 na araw na pinag-uusapan Makalipas, natin. Crisis na tayo. Crisis Energy ito crisis eh. na. Opo, oo. Crisis ito eh.